Tama bang sabing naaasar? Naaasar ang maraming mga congressman, lalo na po sa mga miyembro ng Quadcom, na hindi po sumisipot si VP sa pagdinig pero nag-overnight siya sa loob pa rin ng Kamara. Kanina ko rin tayo po ay binigyan na rin siya ng imbitasyon. So hopefully sa Monday makarating siya. Pero ang totoo po niyan, hindi naman po naaasar. Pero parang sa amin naman po kasi ang pakiramdam namin dapat po yung respeto po na binibigay po namin sa kanya, yung kortesiya, sana naman po suklian din po niya ng kortesiya. So ito po ay pag-iikot sa mga regulasyon, tama po ba yon? Doon po sa pagliham ni Congressman Paulo Duterte sa inyo na nagbibigay pahintulot sa kanyang kapatid na mag-overnight, sapat na po ba ito at lusot naman po ito para kay VP Sara na manatili doon? Ito po ay nirefer ko sa Sergeant at Arms dahil hindi po ang committee ang para magdesisyon po niyan. Dahil ang akin po, yung may kinalaman lamang po sa aming issue, yan pong usapin po pagdating po sa facilities, pagdating po sa mga kwarto. Sa akin pong paniniwala, hindi na po yan sakop ng committee ng good government. Pagkaraniwan po ba na may mga natutulog na mga staff o mga bisita ang mga congressman sa kanilang mga opisina? First time ko po kasi itong na-encounter dahil first term ko pa lamang po ito. In so far as I'm concerned, ngayon lamang po ako nakarinig ng ganitong sitwasyon. Although dati po naririnig ko, pag may mga committee hearing, lalong-lalo na po pagdating sa committee hearing ng appropriation, pag nagpapasa po ng budget, nangyayari po yan. Pero yun po, official function po yun ng Kongreso. Halimbawa po, kung minsan inaabot po hanggang madaling araw o hanggang kinabukasan ng Kongreso na nagde-deliberate ng budget, lalong-lalo na pag hinahabol po yung panahon o yung oras. Pero para po ito maggawing tulugan, dahil po dito sa detainees, ngayon lamang po ako naka-encounter ng ganito. So kailangan pa po natin malaman kung ano po talaga nakasaad sa regulasyon dito po sa ginagawa ni VP Sara ng pamamalagi dyan. Opo, kasi po kanina po, nung ito po'y tinanong sa ating Sergeant at Arms, kung saan kanina po nag-hold po kami ng press conference, tinanong po siya. Kasi po, nung kagabi po, naisara po yung ilaw at saka yung tubig. Dahil yung po talaga yung regulasyon, normally daw po, parang, kung hindi po ako nagkakamali, parang pasado. Pagdating po ng mga alas 10, talagang pinapatay na po yan. Dahil centralized po kasi yung aircon Okay. So hindi naman po pwede ang isang kwarto, bubuksan natin. Pag isang kwarto po inalaw natin, buong Kongreso po yan, nakabukas ang aircon. Sa bagay, parang it sets a precedent, baka gawin pong hotel. Ano po? Medyo hindi nga po magandang president yan kung ako po ang inyong personal na tatanungin. Pero siyempre po, hindi naman po saklaw yan ng aming komite. Okay, ang tawag na po ngayon dito sa ginagawang investigasyon kay VP Sara ay VP Sara Saga. Ano po ang ending nito kung hindi po talaga siya sisipot sa inyong mga imbitasyon? Hanggang kailan po ito lalabas po sa aming mga balita? Actually, hindi namang si VP Sara lamang ang aming inibitahan. Crucial din po yung mga salaysay ng mga special disbursing officer kagaya po ni Gina Acosta at nung mag-asawang Fajarda. Pag hindi pa po sila by Monday makakarating, siguro ako po personally bilang chairman, kukonsultahin ko na po ang aking mga miyembro kung willing sila. Ito po ay pag-usapan na po namin at maglalabas na po kami ng committee report. Okay, so ang ending po, theoretically, ano po ang ending nito para sa mga ganyan po na ayaw sumipot kahit na ano ang tawag sa kanila? Ano po yan? Kulong? A basis for impeachment? Ano po ang ending yan? Sa ngayon po, kung ako po tatanungin ninyo, may mga basis po talaga for impeachment. Pero siyempre, ito po ay kukonsultahin pa po natin ang mga kasama po natin dito. Dahil ito po ay magpagdidesisyon po ito ng collegial body. Okay, sige po. So maraming salamat, House Committee on Good Government and Public Accountability, Chairman Joel Chua.